Good evening, Collegiate Africans. Ayan, welcome back po dito sa ating YouTube channel. Happy Thursday po sa ating lahat sa mga nakikinig at nakasubaybay ngayon dito sa ating channel. Mga nakatambay. Ayan, magandang gabi. And darito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Collegiate Africans na maghahatid sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ. And eto nga, for tonight's video, ang atin pong pag-uusapan or ang mainit na update natin ay pumapatungkol po dito no sa stand ng UP Diliman, Department of Broadcast Communication. Hinggil po dito sa naging desisyon ni Miss Lala Soto or ng MTRCB rather na pagsuspinde ng 12 days sa Showtime sa Free TV. And syempre, bukod po dyan natin din naman pag-usapan ng patungkol po dito sa G sa Gedli nila Yorme na mukhang nilalangaw na po talaga, no? Na mukhang wala na, palubog na po talaga ang G sa Gedli na ipinagmamalaki ng mga kapuso fans bagong pinakainaantabayanan at mahal daw ng sambayan ng Pilipina. Anong sabi nga sa comment na binasa natin kagabi? Hindi raw po ang TVJ ang gusto ng sambayan ng Pilipino kundi ang New EB Telegaba. Kaya pala ganito. Teka, mamaya pag-uusapan nga po natin yan mga Collegiate Africans sa ngayon. Gusto ko po muna pasalamatan ang mga nandito at nakikinig, nakatambay sa ating YouTube channel. Ayan, thank you so much po sa inyong pag-antabay sa atin, lalong higit sa ating mga masusugid na taga-subaybay dyan. Magandang gabi sa inyo, big shout out. Basta may kinalaman po sa TVJ and Digital Record, sagot na po natin ang mga balitang yan. Kaya naman, kung kayo po'y bago lang dito sa ating YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para kayo mag-i-updated at una sa mga nilalabas po nating mga balita. Anyway, simulan po natin ating balitaan hinggil po dito sa mga kaganapan sa live kanina ng TVJ and of course ng Itbulagatip. So, sila Yorme and Buboy, kamusta naman po ang kanilang 530? Wala pong K or 1,000, wag na po kayong mag-intay na babanggitin natin yan. 530 lang po talaga ang kanilang live views for today video. Yan po yung ipinagmamalaki nilang G sa Kedli ng mga kapuso fans dyan, ng mga pro-tape biliga na Facebook pages na kung saan bagong kinagigiliwan at inaabangan di umano ng sambi ng Pilipino ang G sa Kedli. Kaya pala 530 wala pa, tuloy na babanggit ko yung 1,000 wala nga, 530 lang. 530 lamang yung viewers nila compare naman po dito sa TVJ na kung saan ay mayroon pong 10.3 views, 10,300 viewers. So ayan, 10.3k 1,000 views guys. 'Di ba may K na, may 1,000 pa. So ito po ay sa YouTube mga Collegiate Records. And masasabi po natin na sino kaya ang panalo? Kailangan pa bang itanong yan? O kailangan pa bang i-memorize yan? So, mukhang lampaso po talaga, no? Ngayong araw sila Yorme and Buboy. Kahit po binabatikos ngayon ang EAT, dinadamay kasi ng mga kapamilya fines ang EAT na nanatili po na hindi nagpapatinag ang atin pong mga collegiate Records na nakasuporta po parati araw-araw sa EAT show. Siyempre, stress reliever na po natin ngayon ang EAT. Siyempre, palalagpasin ba naman natin yan kung hindi rin naman po tayo busy at wala masyadong pinagkakabalahan. Lalo pat napakaganda po ng episode kanina, lalo na po dito sa pabahay ni Mayor Jose Manalo. And ang outfit ni Mengay for today, so masingit ko lamang po kasi fan na fan tayo ni Mengay. So napakaganda, no? Simple lang pero napaka-elegante at ang linis po tingnan.
Samantala, narito naman ang post ng isa pong netizen hinggil po sa UP Diliman Department of Broadcast Communication, na kung saan ay nagbigay po sila ng stand hinggil po dito sa MTRCB. So basahin nga po natin yung caption. The UP Diliman Department of Broadcast Communication calls for the resignation of MTRCB Chair Lala Soto for having compromised her position and objectivity as a public official over the suspension of noontime show. So, kaya ba natin tong basahin, guys? Medyo maliliit pero try natin. So, ang header nila, UP College of Mass Communication, Department of Broadcast Communication. Stand of the UP Diliman Department of Broadcast Communication on the MTRCB. We, members of the UP Diliman Department of Broadcast Communication, are appalled, OMG, ang hirap sa English, by the consistent failure of the Movie and Television Review and Classification Board MTRCB to be responsive to the times, as reflected by its unnecessary interventions in TV programs and in general its pointlessness in today's media environment. Seryoso. Anyway, sabi pa dito, while our stand is not about a specific program, MTRCB recent imposition of a 12-day airing suspension of ABS-CBN noontime show, It's Showtime, is a clear demonstration of the point about the agency's lack of wisdom and discernment. We assert that this sanction is nothing but severe agad. Hindi lang naman po sila siguro yung napataway ng ganito at baka nga maano pa ang 12 days, maikli pa, tapos sasabihin severe. Sabi pa dito, to say the least, the measure of regressive and only illustrates the board's proclivity for censorship and high-handedness. In many instances, it has regarded itself as an arbiter of media morality instead of a true advocate for matalino at responsableng panonood. It has not reinvented the institution by encouraging ingenuity, nor driven increased self-regulation in broadcast media. Vestige of a regime and control and operations, it proves time and again it's being a bastion of conservatism. It's utter discarded for the show's labor force, which will be taking the brunt of the suspension, contradicts any attempt at promoting sensitivity. It is outmoded and an exercise in futility. We append our collective voices to past and current calls for its abolition, or if at all, transformation into information and media literacy agency, and that advances critical, intelligent, deliberating, and sensible media production and audienceship, much needed in this melee of orchestrated ignorance and disinformation. Ako, malit ata tayo ng desisyon na basahin pa ito. Nakaka-nosebleed. We also call for the resignation of MTRCB Chair Diorela Maria Lala Soto, whose pronouncements on national TV evidently compromised her position and objectivity as a public official. So, narito pa.
Sabi ng netizen, yes, that is what I have been tweeting. Buti pa to. Medyo madali-dali kasi basic lang yung English. Call for resignation or oust Lala Soto. This is a case of obvious bias, walang delikadesa. A desperate move to help his dad, Tito Soto, in their show. Seryoso? Talaga? Idadamay na naman po talaga, no? Ang Tito Vic and Joey or si Tito Soto. Porke ba ito ay nasa EAT? Yan po ang mahirap. Porque may connection po sa EAT, parang bawal lang gumawa ng aksyon si Miss Lala Soto kasi baka isipin bias. So, malamang yan po yung struggle na pinagdadaanan din ng halos lahat. Kapag hindi naman binigyan ng aksyon, sasabihin, tamad. Mag-resign na rin, di ba? Wala nang malusutan, gumawa ng tama or mali. Sabi pa dito, in a statement of department called the decision regressive and a failure of the agency's trust of advocating for smart and responsible viewing. It has not reinvented the institution by encouraging ingenuity nor driven increased self-regulation in broadcast media. The department also supported calls for the board's abolition or transformation into an information and a media literacy agency at a time of orchestrated ignorance and disinformation. Context: MTRCB had earlier said that Soto inhibited from voting on the suspension order. Lala is the daughter of Tito Soto, who is a host and producer of rival noontime show, a noontime program, EAT. Narito naman po ang komento ng ilang netizens. So, ang hirap magbasa po ng pure English. Nakaka-nosebleed. Kaya dito na lang po tayo since may malinaw naman tayo dong naintindihan na kung saan ay ayun nga gusto pong pag-resignin na lamang kasi parang mali yung desisyon di umano ni Miss Lala Soto. So, narito ang komento ng ilang netizens. Dapat lang. #resign Lala Soto. Nag-aral ba siya ng mabuti? Kasi utak niya hindi ko carry. Kahit elementary student ngayon, hindi gets kung ano point niya. Kasi nga, elementary pa lamang yon kaya hindi po magigets yung point. Kasi, yung mga bata, ang nakikita lamang po nila, halimbawa, kagaya nga po nun, yung pagkain ng icing, tapos with matching slow-mo, facial expression, etc. Akalain nila tama yon. So, dahil tama yon sa paningin nila, hindi nila maiintindihan bakit ito po ay ipapasuspinde. 'Di ba? And since tama yon sa paningin nila, napakadelikado. Baka mamaya gawin po nila yan kapag may birthday party tapos magaganon din sila. Kasi akala nila tama yon. Kasi hanggang TV napapanood nila eh. So, hala, tama ata yun, di ba? Kasi napapanood nila. Artista pa ang gumagawa. So, eto pa. Pero yung show ng tatay niya na nagmura. Tatay niya, nagmura, sumigaw ng PI o national TV, okay lang yon? Sobrang bobo mo, Lala Soto. Nakita po ba sa national TV yung pagmumura? Hindi naman, di ba? At nag-sorry naman, di ba? Ay, syempre, deadma ang lola, bibi gandang hari sa mga ganyan. Charit, the fact na Lala Soto ay anak ni Tito Soto, doon palang may conflict na. Eto pa, ay wala na pala. Anyway guys, kayo anong inyong reaksyon hinggil dun po sa ating mga nadinig kanina? Kung naintindihan nyo kasi medyo nabubulol tayo. Pero yun nga ang main ano po doon, topic natin is pinapag-resign si Miss Lala Soto. So yun lang ng update natin ngayong araw, ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.